Ni Franz Castro. Na katarungan. Ito ang naramdaman ni ACT Teachers. Pinagkait na katarungan. Ito ang naramdaman ni ACT Teachers Party List Representative. Oh, so sabi ni ACT Teachers Party List, pinagkaitan na naman daw siya ng katarungan. O, paano yan? Punta ka na sa ICC niyan. Posda, PM mo, number mo. Okay, wait only. Hinihingi na Ninong Randel ko yung number ko. Randel Bunagan. Ayan. Ninong Randel, message sent. Buyaya ba yan? Oh, birthday ko na ha. Ninong Randel ha, may pa-number ka ha. Parang bibigyan mo pang remand ha. Si Chef. Nako, miss na gusto. Kaya kita yung mapapalitan na to sombrero ko. Magiging na tong letter B ulit, Boss Dada. Solid yung corduroy. Malupit. Thank you very much, Ninong Randel ha. O yan, so pinagkaitan daw siya ng... Ano ba pinagkait sa'yo? Hustisya? Pucha, hindi naman hustisya yung hinihingi mo eh. Atensyon eh. Atensyon yung hinihingi mo. Gusto mo pa magpunta si PRRD dyan sa City Hall? Para lang sumagot dun sa basurang kaso mo? Sobrang in love mo ba kay PRRD? Pumunta ka sa Davao, Castro. Tapos mayroong cardboard si PRRD dun sa harap ng bahay niya. Kung gusto mo, hingin mo yun sa kanya. Tapos yakapin mo gabi-gabi. Alam mo kasi Castro, yung kaso mo kay PRD, sana doon na lang sa barangay nila PRD sa Davao. Binlater mo na lang sana, baka sakali nakapag-usap pa kayo sa Lupon. Baka sakali nakapag-usap kayo sa Lupon. Kasi yung ganyan, dinala mo kagad sa prosecutor. Alam mo naman hindi yan kasing tanga mo. Mga yan, play. Representative Franz Castro sa dismissal ng grave complaints niya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa umano'y pagbabanta sa kanya ng dating Pangulo sa kasagsagan ng issue ng confidential fund laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mambabatas, nagpapakita lamang umano ito na hindi kinikilala ng prosecutor's office ang takot na idinulot nito sa kanya at Dismayado ako sa sinasabing pagbasura ng kasong grave threats na isinamba ko laban kay Pangulong Duterte dahil di nito kinilala ang takot na dinala nito sa akin at sa aking pamilya. Pucha, takot ka naman pala. Batikos ka pa ng batikos. Franz Castro, kung talagang takot ka, hindi ka sana bumabatikos. Ang tapang-tapang mo bumatikos, natural, marami kang multo na katatakutan dahil sa ginagawa mong katarantaduhan eh. Di ba? Di nito kinilala ang takot na dinala nito. Paano ka natatakot? Wala kang ang hiya eh. Hindi ka nga natatakot na i-recruit yung mga bata eh, nadalin nyo sa bundok eh. Tapos yung takot na yung matanda, hindi na nga makalakad ng mabilis. Sabi ko sa iyo, kapag binigyan mo ng itak si PRD, tapos gusto ka talagang waswasin, hindi yun makakahabol sa iyo, mukhang mas mabilis ka tumakbo. Paano natatakot kayo? Una sa lahat, hindi kayo matatakot. Ngayon nga, hindi kayo natatakot kay Tambaluslos na kinakanaan nyo siya eh. Nung nakaraan taon lang, kampi kayo eh. Nung takot sinasabi mo, wala kayong takot, kapal ng mukha, meron kayo. Hindi ka pinagkaitan ng hustisya dahil sa totoo lang, wala nga merits eh. Kumuha ka sana ng mas magaling na abogado. Sana kinuha mo si Kausing, si Libayan. Ganyan, baka sakali yung kaso manalo sa social media man lang. Niyang pamilya. Sa ngayon, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng desisyon ng piskalya. Ngunit pag-aaralan umano nila ito at muling kukonsultahin ng mga abogado para sa mga susunod na hakbang. Dismayado naman ang mga kapwa. Isa pa tong maganda madismaya kayo lagi. Yun, nagumigising kami sa araw-araw para makita namin na dismayado kayong mga buwisit kayo.
Makabayan Black lawmaker sa desisyon ng Quezon City Prosecutor's Office. Batay kay Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, nakakabahalang maging halimbawa na ang desisyon para sa mga red tagger at Red tagger. Totoo naman mga komunista kayo eh. So, si Joe Maciso na mismo nagsabi, Gabriela, teachers, youth, kabataan, bayan muna. Di ba? Siya mismo nagsabi. Ang nag-red tag sa inyo, si Joe Maciso mismo. Ayaw nyo pala na natatag kayo as mga NPA. Ba't di nyo kondinahin yung NPA? Isang video lang, sabi nyo, kinokondina namin mga hayop na NPA, mga buwisit na mamatay na sana sila. Isang ganun lang. Tingnan mo, hindi nyo naman kayang gawin. at tila nagpapahiwatig umano na katanggap-tanggap na ang pananakot at pagbabanta sa buhay ng human rights advocates. Sa pahayag naman ni Kabataan Party List Ito naman. Kapag ordinaryong tao ang nag-tweet lang, inuhuli ka agad. Pero si Rodrigo Duterte, kahit sa TV nagbanta sa buhay ng iba, di pa rin mapanagot. Ganun talaga. Alam mo kung bakit, Raul Manuel? Kasi basura na lang ang tingin sa inyo ng tao. Kayo ay mga basura na lang na nakakuha na lang ng kakapiranggot na mga boto kaya nandiyan pa kayo. Palang araw, mawawala rin kayong lahat, magsisibalik kayo sa bundok, makikipaglaban kayo sa pamahalaan, at malay natin, balang araw, makita natin yung mga picture nyo. Ganun yan. Ibig sabihin lang yan, noon nyo pa, tinitira si PRD, hindi nyo kaya. Hindi nyo kinaya noon, mas lalong hindi nyo kaya ngayon. Ngayon nga, wala ng immunity. Hindi nyo pa kinaya Representative Raul Manuel, kapag ordinaryong tao umano ang nag-tweet, hinuhuli ka agad. Pero ang dating Pangulo, kahit anya sa TV na nagbanta sa buhay ng iba, hindi pa rin napapanagot. Base sa inilabas na desisyon ng Quezon City Office of the City Prosecutor, do not convincingly establish that indeed respondent intended them to be taken seriously and that they were deliberately made for the purpose of creating the mind of the complainant, the belief that the threats will be carried out into effect. Tingnan mo, kung hindi ba naman kasi kayo tanga minuminuto, saan ka naman makikita na magbabanta on live TV? So, ako magbabanta ako na papatayin kita sa live TV, hindi nagka-ebidensya po siya. Kung kasing tanga nyo, pwede. Pero si PRRD, dating piskal yan, dating presidente pa. Siguro naman nakita nyo kung gaano katalino yan. Sa tingin nyo ba on live TV, mai-incriminate niya yung sarili niya? Mga gunggong din talaga. Ano yun? Bright Naria, huwag kang lalabas bukas, patay ka sa akin. May tama ka sa leeg. Sasabihin ko ba na ganun? Na in live TV? Hindi nagkaroon ng ebidensya. Yung mga kriminal, ganito kabobo kasi itong mga Makabayan Black na to. Yung mga kriminal po, basta-basta na lang yan kumakana, hindi nyo nalalaman. Kasi kung halimbawa, aabisuhan pa kita o bukas papatayin kita, anong gagawin ko? Hindi na ako lalabas bukas, magtatago ko sa baul. Di ba? Sinong, miski ako, prosecutor, anak ng toko, sinong Sinong magbabanta na papatay ng tao on live TV? Sinong gagawa? Siguro kung sinto-sinto naka-rugby, baka pwede niyang gawin yun, pero dating presidente, prosecutor, papahamak niya yung sarili niya, putya, nakakahiya. Di ba? Kayo lang naman ang gumawa niya, kaya sabi ko nga Kaya nga, gigil na gigil sila. Gusto nilang hina-hype nila yan noong nakaraan. Tapos pinipilit nila na atinin doon si PRD para mabastos ng mga supporter nila. Mas matindi pala mambastos yung mga supporter ni PRRD. Kahit wala si PRRD, nandoon sila. Saan ka naman? Peter, hindi na ipakita ni Representative Castro na seryoso at tahasan ang ginawang pagbabanta sa kanya. Inilabas din umano ng dating Pangulo ang kanyang mga pahayag kasunod ng heightened emotion sa kasagsagan ng issue ng confidential fund at napabalitang impeachment laban sa anak nitong si Vice President Sara Duterte.
Bilang ama, natural lamang anya na madismaya at depensahan ng kanyang anak laban sa political attacks. Dagdag pa ng piskalya, hindi pangkaraniwang isinasagawa sa publiko ang Yung nakakatawa, ito yung sinasabi ko, hindi ko nabasa to ha. Pero kita mo, ako logic ko lang as a normal citizen. The office finds it quite unusual. Mantakin mo na pinagtatawanan kayo ng prosecutor's office ng Quezon City. Franz Castro, kongresuman ka pa naman. Ikaw din, Manuel, at saka ikaw, Brosas. Gumagawa kayo ng batas, tapos pinagtatawanan kayo ng mga prosecutor. It is unusual, if not ridiculous, for a person to make public pronouncement of death threats. Exactly. Ito yung mismong sinasabi ko. I haven't read this, mga bossing, promise. Mamatay man yung kapitbahay naming maingay. Hindi ko pa nababasa to. Pero di ba yan sinasabi ko na sinong tanga? Sinong sinto-sinto ang i-announce pa sa TV na may ipapapatay ako bukas? Mantakin mo ganito sila ka pulpul kasama nung ilang mga abogado niya nung nakaraan. Ayan no. Besides, the office finds it quite unusual, if not ridiculous, for a person to find. Mantakin mo grabe prosecutor's office, diniin nyo naman masyado yung mga kabubuan nila. Ano ba naman sabihin mo na we do not find any grounds for this to push through. Tapos, for the reason of he's just joking. Di ba? Alam mo, ang sakit nito pag nakita mo to. Ako nasaktan para sa kanila eh. Parang ang tanga mo naman buti sana kung si Busdada, yan. Pwede niyang gawin yan. Pero po si PRD, dating prosecutor, presidente. Mga gunggong. ang isang pagbabanta o death threat. Gayun din, bigo umano ang complainant na i-authenticate ang video ng sinasabing pagbabanta laban sa kanya. Inamin kasi ng mambabatas na una niya itong nakita sa Facebook at YouTube. Wala umanong certification mula sa mga nasabing social media account at maging sa broadcast network na SMNI hinggil sa authenticity ng mga ito.